Sumunod naman ang ikalawang anghel na nagsasabi, Bumagsak na! Bumagsak na ang makapangyarihang Babilonya na nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng kanyang kahalayan. Misteryo, dakilang Babilonya, ang ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. Repeat after me. Beelzebub, Babylon, Lucifer, glory unto Scarlet Woman, Babylon, that rideth the beast. What are you doing? I'm bringing the truth, John. We're in Hollywood, the belly of the beast. 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 By giving you a golden idol to worship. Kneel before your God, Babylon! Ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok ay lumapit sa akin at sinabi niya, Halika, ipapakita ko sa iyo kung paano paparusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa babaeng ito at ang lahat ng tao sa sanlibutan ay nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan at napasailalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ng isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang mga pangalang lumalait sa Diyos. Ang damit ng babae ay kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiya-hiyang kahalayan. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan, ang tanyag na Babilonya, ang ina ng mga patutot at lahat ng kahalayan sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga hinirang ng Diyos at sa dugo ng mga martir na pinatay dahil kay Jesus. Nang gilalas ako nang makita ko siya. Bakit ka nang gilalas? Tanong ng anghel. Sasabihin ko sa iyo ang lihim na kahulugan ng babae at ng sinasakyan niyang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una, ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa napakalalim na hukay at tuluyang mapapahamak. Ang mga taong nabubuhay sa lupa na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula pa ng likhain ng sanlibutan ay manggigilalas kapag nakita nila ang halimaw, sapagkat pinatay na siya ngunit muling lilitaw. Kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang 7 ulo ay 7 burol na kinauupuan ng babae. Ang mga ito rin ay 7 hari. Bumagsak na ang 5 sa kanila. Naghahari pa ang isa at ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lang siya maghahari. At ang halimaw na buhay noong una ngunit ngayon wala na ay isa sa 7 hari na siyang magiging ikawalo. Siya ay patungo sa kapahamakan. Kung titingnan natin ng kasalukuyang takbo ng politika sa Amerika, makikita natin na ang ikawalong hari na tinutukoy sa propesiya ay si Barack Obama. Hindi ko sinasabing tama ang mga ito, pero ito ang maaaring mangyari base sa propesiya na sandali lang maghahari si Joe Biden at ang hinihintay natin na Antichrist ay wala ng iba kundi si Barack Obama, kung hindi tayo nagkakamali. Michelle Obama in hot water after posting this video earlier today. Obamacare is great, and it's really working. Sign up now. Vice President Biden, Vice President. That was a joke. That was all set up. My president, Joe Biden. Hindi na maaari pang tumakbo bilang presidente si Barack Obama, pero bantayan pa rin natin kung paano matutupad ang mga nakasulat sa propesiya. Ang 10 sungay na nakita mo ay 10 haring hindi pa naghahari, ngunit bibigyan sila ng kapangyarihang maghari kasama ng halimaw sa loob ng 1 oras. Iisa ang layunin ng 10 ito at ipapailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Nakikipagdigma sila laban sa kordero,
ngunit tatalunin sila ng kordero, sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kaya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Sinabi rin sa akin ng anghel, ang nakita mong mga tubig na kinauupuan ng babae ay mga lahi, mga bansa at mga wika. Ang 10 sungay na nakita mo at ang halimaw ay mapopoot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian nito at iiwan siyang hubad. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin siya. Inilagay ng Diyos sa kanilang puso na isagawa ang kanyang layunin nang sila'y magkaisa at ipailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihang maghari hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na may kapangyarihan sa mga hari sa lupa. Pagkatapos nito, nakita kong bumababa mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaluwalhatian. Sumigaw siya ng napakalakas. Bumagsak na ang makapangyarihang Babilonya. Ngayon ay kulungan na lamang siya ng mga demonyo, ng masasamang espiritu, ng maruruming ibon at ng marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop, sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakiapid sa kanyang mga hari sa lupa, at ang mga mangangalakal sa buong daigdig ay umaman sa kanyang mahalay na pamumuhay. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, umalis ka sa Babilonya, bayan ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahang kasama niya, sapagkat abot na hanggang langit ang mga kasalanan niya at hindi nalilimutan ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa iba. Gumanti kayo ng doble sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang kopa ng inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa iba. Kung paano siya nagmataas at nagpasasa sa kalayawan, palasapin ninyo siya ng ganoong ding pahirap at kapighatian, sapagkat lagi niyang sinasabi, ako'y nakaluklok na isang reyna, hindi ako byuda, hindi ako magluluksa kailanman. Dahil dito daragsa sa kanyang mga salot sa loob ng isang araw, sakit, dalamhati at lagutom, at tutupukin siya ng apoy sapagkat makapangyarihan ng Panginoong Diyos na humatol sa kanya. Tatangis at iiyak ang mga haring nakiapid sa kanya at nagpasasa sa kalayawan sa piling niya. Habang tinatanaw nila ang usok ng nasusunog na lungsod, tatayo sila sa malayo sapagkat takot silang madamay sa dinaranas niyang parusa. Sasabihin nila, kalagim-lagim, kalagim-lagim ang dakilang Babilonya, ang makapangyarihang lungsod. Sa loob lamang ng isang oras ay naganap ang parusa sa kanya. Dahil sa kanya ay tatangis din at magdadalamhati ang mga mangangalakal sa daigdig, sapagkat wala nang bibili ng kanilang paninda, wala nang bibili ng kanilang mga ginto, pilak, alahas at perlas, mga telang lino, seda, telang kulay ubi at pula, lahat ng uri ng mabangong kahoy, mga kagamitang yari sa pangil ng elepante, mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol. Wala nang bibili ng kanilang cinnamon at mga pampalasa, kamanyang, mira at insenso, alak at langis, harina at trigo, mga baka at tupa, mga kabayo at karwahe, mga alipin at maging kaluluwa ng tao. Wala na ang lahat ng mga bagay na hinangad mo, ang lahat ng kayamanan mo, pati ang iyong kagandahan ay naglahong kasama mo at hindi na masisilayan ng mga tao kailanman. Hindi lalapit ang mga mangangalakal na yumaman sa lungsod na iyon sapagkat takot silang madamay sa kanyang paghihirap. Tatangis sila at magdadalamhati. Sasabihin nila, nakakapangilabot ang nangyari sa tanyag na lungsod. Dati nadaramtan siya ng lino at telang kulay ubi at pula at napapalamutian ng mga alahas, ginto at perlas. Sa loob lamang ng isang oras ay naglahong lahat iyon. Mula sa malayo ay tumanaw ang mga kapitan, mga pasahero at mga tripulante ng mga sasakyang pandagat at lahat ng nangangalakal sa dagat, at tinangisan nila ang nasusunog na lungsod habang minamasdan ang usok na nagmumula roon. Walang katulad ang katanyagan ng lungsod na iyon. Nagsabog sila ng abo sa kanilang ulo at nanangis. Kalagim-lagim, kalagim-lagim ang nangyari sa dakilang lungsod. Yumaman ang lahat ng tumigil sa kanyang daungan, ngunit sa loob lamang ng isang oras ay nawala ng kabuluhan. Magalak ka o langit sa nangyari sa kanya. Magalak kayo, mga hinirang ng Diyos, mga apostol at mga propeta, sapagkat hinatulan na siya ng Diyos dahil sa ginawa niya sa inyo. Pagkatapos isang makapangyarihang anghel ang bumuhat ng isang batong sinlaki ng gilingang bato at inihagis iyon sa dagat. Sinabi niya, ganito karahas ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babilonya at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa kanya ang tinig ng mga awit at ang himig ng mga tugtugan ng alpa, plauta at trompeta. Wala na makikita sa kanya
kanyang mga manggagawa at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Wala nang kahit isang ilaw na magliliwanag sa kanya. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga ikinakasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang kanyang mga ngalakal at dinaya niya ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam at natagpuan sa kanya ang dugo ng mga propeta, mga hinirang at lahat ng mga pinatay sa daigdig. At sinabi ni Jesus, "Makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas."